May nakatingin. Nandito ako sa kwarto ko. Nakapikit ang mga mata pero ramdam ko ang presensya niya. May nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung sino o ano, pero ang lamig ng hangin sa mga balat ko. Kagabi, may kumalabit sa paa ko. Akala ko hangin lang pero nang tumilat ako, may kamay na nakadikit sa akin. Itim, tuyo at nanginginig. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Parang may pwersa na humawak sa akin. Huwag kang maingay. Baka magising pa sila. Bulong niya sa akin. Ang boses niya ay parang hangin na tumaan sa mga dahon ng puno. Pero may kasamang lamig na tumugo sa aking mga buto. Sino sila? Wala akong kasama dito. Pero rinig ko ang mga yapak. Mabagal, paikot, palapit. At tuwing titikil ako, tumitikil din sila. Parang may nagmamasid sa akin. Naghihintay sa tamang oras. Sinubukan kong manalangin, pero ang tinig ko'y kinaya niya. Ama namin. Sabay naming sinabi, sabay rin kaming umiti. Pero nang hindi ko gustong umiti, hindi ko alam kung bakit ako umiti. Ang ngiti ko'y parang isang maskara na hindi ko maalis. Ngayon, bawat sulok ng bahay, may mga matang nakabang. Sa salamin, may isa pa akong nakangiti, kahit hindi ko gustong umiti. At sa tuwing lilingon ako, may mukha sa gilid ng mga mata ko. Parang gustong lumabas mula sa akin. Sabi niya, matagal na kaming magkasama. Sabi niya, ako lang daw ang ayaw umamin. Pero hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan niya. Hindi ko alam kung sino siya. Ang alam ko lang, hindi ko siya gusto. Kaya kung maririnig mo kumupulong sa'yo ngayong gabi, huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Ngunit kapag ang dilim ay dumikit sa mga balat at ang hangin ay biglang tumigil sa pag-intig ng sinag, kapag naramdaman mo may hinga sa iyong likod, huwag kang tatalikod. Huwag kang lalayo. Dahil kapag ang mata mo'y tumama sa akin, sa isang kisap, mawawala ang iyong hangin. At sa bawat tula mong aking maririnig, boses mo ang susunod kong gagamitin. At kapag nangyari yun, huwag kang magtaka kung bakit ang boses mo'y bahagi ng dilim. Huwag kang magtaka kung bakit ang mga yapak mo'y bahagi ng iyong buhay. Nandito ako ngayon, sa dilim, naghihintay sa kanya, naghihintay sa mga yapak niya, naghihintay sa boses niya. At kapag dumating siya, mawawala na ako. Huwag kang mag-iisa sa dilim. Huwag kang makikinig sa boses ko. Sana makatulog ka pa habang kayang